Ay, naku po, ang tindi po nitong bagong balita na ito. Alam nyo, hindi natin maaaring palagpasin ho ito na kung saan ay nadulas po si NBI Director. Naku, ano ba kaya yung sinabi niya? Ano ba yung kanyang binanggit? Muntik-muntikan na siya doon. Pero napapaghalataan tuloy ang mga nangyayari sa ating bayan. Talagang iba ho ang nagkokontrol. Grabe po mga kababayan. Panoorin po natin ito. Ito po yung buong interview ni Paildon, ni Paildon dito kay Filon pala, Filon, hindi pala Paildon. Mali. Kay Ted Filon, Ito po yung kanyang interview dito sa NBI Director at pagmasdan ninyo, meron siyang bibitawan dito na tila, nako, mukhang nabuking Ay, pakinggan natin Kasi dito, alam nyo mga kababayan, hirap na hirap po magpalusot si NBI Director. Hindi, alam mo, napagtanong-tanong ko, ito daw NBI Director na ito. Matalino daw ito. Hindi, kasi alam nyo, maging justice ka ba naman? Naging justice ito dati. Para maging NBI dapat abogado ka. Pero ito, naging justice pa. Ibig sabihin, naging judge po ito. So sigurado tayong matalino itong mama na ito. Pero anong nangyayari? Bakit tila may ibang tonong ikinakanta ito si NBI Director? Siguro, mahirap talaga Mahirap po yung sitwasyon niyang naiipit. Panoorin po natin pasok. Good morning po, Director. Good morning. Good morning, Manong Ted, sa mga nakikinig sa atin. Opo. Sir, pwede ho ba natin munang liwanagin? Ito pong subpinang ito, ano ho ba ang pinanghuhugutan nito? Meron na ho bang formal complaint laban dito po sa inyo pong inyong iniimbitahan na si VP Sara? Wala pong formal complaint pa na kaming Naku, grabe. Isipin nyo, wala naman talagang formal complaint. Meron kayang informal complaint? Gago! Hindi kasi wala daw formal complaint na natanggap itong si Director Santiago. Wala daw ito natanggap na formal na nagrereklamo doon sa alam mo yun, doon sa press con ni Vice President Sara Duterte na kung saan may binanggit ho siya na pag ho siya ay pinatay ay may inutusan na siya na pumatay dun sa Mar, yung kay Marcos, Araneta at saka si Romualdez. Ay, ang tanong, may nagreklamo ba? Hindi kasi importante ho yan Importante ho natin maunawaan. May nagreklamo ba? Ang sagot niya, wala. Manong Ted, ang dapat mong sinunod na tinanong, may nag-utos ba? Yan ang tamang tanong, Manong Ted. Kasi yung sa nagreklamo, wala So, meron na bang nag-utos sa'yo? Yun dapat ang kasunod na tanong. Tanggap. Subalit, tulad po ng nasabi namin, ayon po sa aming batas, sa NBI law, na kapag ang isang bagay ay pertaining to assault or threat to the President down to the Chief Justice, kasama po na media, kami ay should step in because primary jurisdiction po namin yung mga ganitong kaso. Ayaw naman pala. Pag may nag-threat daw sa Pangulo at saka mga justices, kasama sa trabaho nila. Ang problema ko dito, NBI Director Santiago ay, is it a threat? Is it a threat? Yun ang dapat nating tanungin. Tama ko kayo May ayon sa inyong batas, yan ay inyong trabaho na imbestigahan. But the real question, meron bang threat si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos? Meron po ba siyang threat? Di ba ang sinabi lang niya, pag siya ay pinatay, tsaka lang ho siya magpapunction o mag-activate yung kanyang inutos. So, therefore, I conclude, unless she is dead, there is no threat. Because the threat will only start
when she is dead. Hindi naman po gagalaw yung sinasabi ninyong inutusan kung hindi po siya mamatay. Ang tanong dito, Sir, Director, meron ho ba kayong kaalaman na papatay kay BP Sara Duterte that would conclude na tinitreat niya na ang mga Marcos? Naintindihan niyo po, sir? Kasi simpleng-simple. You would consider that as a threat if you have a direct knowledge na there is someone who's going to kill BP Sara Duterte. But if you think there is no threat on the life of BP Sara Duterte, therefore, there is no threat on the life of Marcos, the First Lady, and Romualdez. You understand, Sir Honorable NBI Director Santiago? Di ba? Walang threat sa MAR kay Marcos, Araneta, Romualdez kung walang threat kay BP Sara Duterte. So now that you said, according to the law, the threat should be investigated. Therefore, you're telling now that there is a threat on Marcos, Araneta, and Romualdez. So meaning to say, you have a knowledge on the threat of the Vice President. Kasi without the threat on the Vice President, there is no threat on Marcos, Araneta, and Romualdez. Am I correct? Your Honor. Sustain. Tuloy natin. Tuloy. Ayun. So, ibig sabihin po, kahit na po wala pang formal na reklamo na nanggagaling, in this case po, sa Presidente, sa First Lady, at sa House Speaker, nagkukusa na po kayo. Opo, tama po yun. Okay. Sana, Sir Ted, sana ang tanong nyo naman, meron po bang nag-utos sa inyo? Yun ang tamang tanong dun, sir. May nag-utos po ba sa inyo? So, kapag ho ganito, sir, theoretically po, sino ho ang tatayo ditong complainant kung sakasakali? Pwede ho bang magkaroon ng complaint without a complainant executing his or her affidavit? NBI po ang tatayong complainant. Wala pong iniwan niyan, sir, sa ilambawa. Nakatagpo ang pulis ng isang bangkay. Hindi namin alam kung sino kung sino yun at kung sino pumatay. Mag-iimbestiga po agad ng pulis ang NBI. Ganun po ang logic. Pero sir, there is a difference between that. If I were a boy, no. Kanta pala ni Beyonce. If I were a boy. Hindi, ba yun? Kasi kung ang sinasabi ninyo, tulad lang yan din yan na may natagpuan kayong bangkay, mag-iimbestiga kayo. I think, sir, medyo malayo po ata ng konti yun. Bakit kanyo? Because pag may natagpuan kayong bangkay, there is a crime that happened. Tama, mali. May pinatay. Kasi may patay. So, maybe there's a murder or maybe it's accident or maybe intentional. So, doon po kayo papasok. Di ba ho? Doon po kayo papasok at doon po kayo mag-iimbestiga. Tama, mali, sir. Pero, on this issue, walang crime na nangyayari. O walang crime na nangyari. So why would you investigate in the first place if there is no crime? So, yung analogy nyo po, sir, medyo lumiligwak ng konti. Naintindihan ko, sir. Naiipit na kayo sa sitwasyon. Napag-utusan na kayo, sir. Naintindihan ko yun. Maganda siguro kung ako sa inyo. Kung ako ang PR nito ni Doc NBI Director. NBI Director, pwede mo akong i-hire. Walang bayad. If I were your PR, maganda, sir, hindi na lang po kayo nagpapa-interview. Maganda, nagbibigay na lang kayo ng official statement. Kasi pag nagpapa-interview kayo, madadali kayo, sir. Maniwala ko kayo sa akin, madadali ko kayo. Unless, yung nag-i-interview sa inyo ay kasama ninyo. Alam nyo na ibig sabihin, yung kasamang mag-i-interview. Pero ewan ko kung si
si Sir Ted Filon, idol ko pa naman yan. Kasama nyo yan. Pero dapat hindi na po para mas less mistake, ika nga. Apo. Yun po ang kahalintulad nito. Pero hindi po, pero wala po namang wala po namang pagbabawal kung mismong ang Pangulong mismo o ang First Lady o House Speaker ang mag-execute ng affidavit complaint. Wala po. At mas maganda nga po 'yun kung sila po ay mag-execute ng affidavit ng complaint affidavit. Opo. And then kung ito muna. So meron pong pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Sino? Tinatanong dito, ano yung tinatanong? Ano daw ba mangyayari? Kung sakasakali. Ibig sabihin, hindi ho nakadepende kay VP Sara Duterte, ha? Pero tingnan ninyo yung kabig niya. Ulitin natin. Ito po. Malinaw na malinaw. Po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po? Tinanong, ito bang imbitasyon nyo? Kasi hindi nga sumipot si VP Sara nung una. Ito na ba'y huli ninyong imbitasyon kay VP Sara Duterte? So, walang yung sagot, nakadepende ho sa otoridad. Nakadepende ho kay direktor. Nakadepende ho sa boss ni direktor. Hindi ho nakadepende kay VP Sara Duterte. Pero tingnan ninyo yung sagot ni NBI director, ha? O meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si kung may pasabi daw anong pasabi? Si Pers? Anong Pers? Sinong Pers yan? Dito booking na booking. Kung may pasabi si Pers, ito yung word na ginamit niya, pasabi. Ibig sabihin, may utos. Pasabi. Kung may utos, may pinasabi, si First, biglang binawi niya. Sinabi niya, si Vice President. Si Vice President. May pasabi si Vice President. Si Vice President ang magdidesisyon tungkol doon sa kanyang response ninyo. Kasi yun ang tinatanong ni Ted Filon eh. Ano ang gagawin ninyo, NBI Director? Kung sakasakali, hindi pa umattend sa 11 si VP Sara Duterte. Tapos ang sagot niya, depende kung may pasabi si Vice may pasabi si Vice President. Siya ang nagdesisyon kung anong gagawin nyo. Ay, nabuking kayo dito. Ulitin natin. Booking kayo sir dito. Pa. Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President at justifiable ang reason niya. Kung may pasabi daw si Vice President o reasonable. Sabi dito, kung may pasabi again, ibig sabihin may una nang nag-utos. Alam mo, NBI Director, medyo nadulas ka ng konti dito. Medyo delicates po ito. Medyo delicates po itong binitawan nyo dito. Sa tingin ko, mas maganda talaga. Maybe, tama ka sa sinabi mo nung una eh. Napanood ko yung video mo eh, nung isang press briefing mo na sinabi mo na paano pagkakinuha na ng ombudsman yan? Di maganda. Ligtas na kami. Napadila ka pa ng ganun.
Alam mo, sir, naiintindihan kita. Hindi, naiintindihan ka ng taong bayan. Totoo lang, ha? Naiintindihan ka ng taong bayan na tila, alam mo yun, naiipit ka sa sitwasyon. May nag-uutos sa'yo, alam mong medyo sabit-sabit yung utos, naiipit ka lang sa sitwasyon. Ay, nako. Anyway, sana lang po, NBI Director, sana lang po, tumahimik na lang ho kayo muna siguro para medyo kasi kawawa ho kayo. I mean, eto, hindi ho namin kayo masisisi kasi kayo napapag-utusan lang. Tapos ambos nyo pa si Remulla. Tapos ambos pa ni Remulla, alam naman natin, si Marcos at yung kanyang asawa. Wala ka talagang choice. Di ba? Kaya nga mas maganda, tumahimik ka na lang, at least hindi ka mahalata. Baka mamaya ikaw pa ang pag-initan. Hindi kasi baka mamaya, ay naku, ano ba yan? Mali-mali siya. Sabihin ng asawa, mali-mali siya. Nabubuking tuloy ang plano. Kesa naman ikaw ang pag-initan. Ako, naintindihan kita, sir. Pero ang problema lang dito, sir, eto lang, naisip ko lang, yung integrity mo yung masisira, sayang. Ano mo pa naman yan? Alam mo, yung sabi nga nila ang pera, ang kayamanan, yung mga property, yung mga, lahat yan, madaling bawiin yan. Di ba? Pero ang hindi mo mababawi ay yung pag-integrity mo na wala na. Di ba? Mahirap po. Anong nangyayari? Para kayo nagtrabaho ng masinop, naging abogadong magaling, tapos naging judge, okay na lahat Nung naging NBI director kayo, dahil siyempre, aminin na natin, politika yan So, nampupolitika kayo. Masisira yung inyong magandang record sana. Di ba ho? Dahil sumusunod lang kayo sa utos. Kawawa naman po kayo. Masisira yung pangalan nyo dahil lamang kayo sumusunod sa utos. Yung integridad mawawala dahil lang doon. Pinaghirapan nyo ng napakahabang panahon yan. Tapos masisira ngayon. Alam nyo yan, sir. Di ba? Alam nyo yung tunay. Alam nyo yung katotohanan. Kaya, dito, pinapakita lang, sir, na napapag-utusan lang kayo. Ang tanong, sino yung purse? I-comment nyo na lang dyan sa baba. Kung sino man yung purse na yun. Diba? I-comment nyo dyan sa baba nang malaman ninyo kung sino yung purse.